Mabuhay! Welcome to Positively Pinoy's podcast. Ito ang mga kwento at inspirasyon ng mga OFWs at Global Pinoys saan man sila sa mundo. Okay, so eto na. Nakaupo na tayo. Inabot na tayo ng whole afternoon. Correct. Just to look for a place to continue this talk with Jade. So eto na tayo sa sa topic na paano ka naging parte ng Heart's World team. Like, how did you get to know Heart? How did you get to be part of her team just being here in Paris? Explain. Explain niya. Actually, ako naniniwala ako sa manifestation. Me oo. three. Yes, okay. as in, even Heart is naniniwala doon. Kaya nga sabi ko nga na medyo may resemblance kami or yung mentality namin ni Ces is parang may pareho. Kasi sabi ko din sa kanya yon na which is kung paano ako na punta sa Team Heart officially is talagang manifestation lang talaga lahat. So you are a fan? Yes. Like a big fan? Yeah, I'm a big fan of Heart Evangelista. Kahit sino naman, di ba, way back in the Philippines pa lang talagang ina-idolize ko na siya. Because sa pagiging fashionista niya, at the same time, yun din yung isang naging decision making ko why nasa Paris ako because of Fashion Week. Kasi gusto ko siya makita. Okay. Sabi ko, kung sa Philippines talaga is napaka-ilap talaga na makita mo siya because she's sikat, di ba? Kumbaga pa napaka-rare kung makikita mo lang siya pero hindi mo siya malalapitan. Pero yung nakilala ko si Ces is nakita ko siya sa Louis Vuitton kasi I'm a shopper nga, guys, yung sinabi ko sa inyo. I'm a shopper. So nakita mo siya sa Louis Vuitton store? Store sa Plus Vendôme. Okay. Kasi actually hindi ako pumupunta sa Fashion Week kasi may work ako. I love my work but some of the venue ng some of the venue of the show is malapit sa work ko. So lagi ako sumasakay at bumababa ako sa Tuileries. So doon kasi laging baluarte niya yun. Syempre nag-i-stock na din ako dun sa IG feeds niya kung saan yung hotel niya and everything. Not being kasi gusto ko siya makita. Parang random na makita ko lang siya. And then one time ngayon nga mag-isa siya sa Louis Vuitton at meron akong order doon na rare bag sa Louis Vuitton. Nakita ko siya. Actually palabas na ako ng store. Nag-step backward ako kasi nakita ko siya. Sabi ko, so parang nag-double glance ka. Yes, sabi ko Heart. And sabi niya sa akin, yes. Then doon na nag-start lahat. And then teary-eye talaga ako as in ang arte ko. Pati tapos sabi niya, don't cry. Sabi niya, tawag tayo ng staff, pa-picture tayo. Yun. So sabi ko, ba't mag-isa ka? Dati mag-isa siya dahil complete pa yung glam team niya before. So nakita mo siya like on her own, alone exactly, sa kasi Louis Vuitton. I think sinabi niya sa akin, na masyal yung team. So mag-isa lang siya doon. So mamaya magbibigay ako ng konting backstory kung paano ako talaga naging part ng Team Heart. Ito pa lang to, snippet pa lang to eh. Yun. Kung paano kayo nagkakilala, Exactly. paano mo siya manifest. Yes, okay. And then, the old glam team na wala na ngayon, sila yung naging online o social media friend. So through parang, message lang kami. So wait, ito before mo or after mo na meet si Heart in person? Yes, I think so. Hindi ko lang alam kung nauna si Heart o nagme-message na kami ng old glam team nila. So hindi mo na maalala? Yes, hindi ko na maalala. Nagme-message ako not dahil finifriend. Yes, thank you. Messy. Hindi dahil finifriend ko sila, dahil meron akong hidden agenda o may purpose ako to meet personally talaga si Heart na parang maging friend at the same time. But the thing is, kasi gusto ko rin sila makilala. Diba? S'il vous plaît. Merci. Dahil gusto ko rin sila makilala. And then yun nga, hindi ko na-mention yung name, yung old glam team, message kami hanggang nagkita kami. And then, naging friend kami ng old glam team niya, na which is, ako yung naging tourist guide din nila. So parang ikaw yung kung anong gustong puntahan nila. Then yung previous photographer nga and makeup artist, slight makeup artist lang kasi we know naman na si Heart naman talaga ang major na nagme-makeup sa kanya. So touch up lang siya. So siya yung naging close ko. So nag-tour kami, Disneyland, sa sa Chateau de Versailles. Yun yung ko kasi why? Kasi love ko si Heart. So kung sino yung love ni Heart, love ko na kasi ganun ako eh.
Ako ano naman ako mabilis naman akong kapalagay ng loob. Tsaka very open book ako. Wala akong tinatago, I mean, open book ako sa kanila. Tapos may times sa parang marami silang mga excess baggage, ako nagpapadala sa Pilipinas ng all glam team. Ikaw yung LBC. Exactly. And then June, nagkita kami ulit ni Heart. That's the time na nakita rin siya ni Mike. Mike is part also of glam team. Ngayon So nagkita kayo in purpose na or? No. Again na naman nakita June. Nakita ko siya ng afternoon. Si Mike naman nakita niya ng morning sa Trocadero. Same outfit, different time lang, same day. Grabe. Oh, wow. As in, kinalibutan pa si Heart kasi alam niya na meron siyang video with Mike. Pinanood niya, sabi niya, alam ko meron nag-hype pa do. Ay, grabe. Kinikilabutan talaga kami that time. Parang it was really meant to be, yes, to meet her, to... Actually, talagang medyo na, ang ano din niya, sabi niya, manifest, ang sabi nga ni Heart, manifestation, naniwala nga din daw siya doon. Okay. Then, back to the story, nakita kami ng June, morning, with the old glam team. Okay, ganyan. And then, the rest is history na. Dahil since maraming, syempre pag Fashion Week busy, they are here, yung all glam team with Heart, kasi busy. Kung busy si Heart, kung busy ang glam team, mas busy si Heart kasi siya yung nasa show. So, nung marami ng workloads, nagbe-behind the scene, they want to get me. Sabi ni Heart, naalala ko ni Heart, ang sweet talaga ni Seth. Sabi niya, si Ses, kunin natin para mag-BDS shoot. Okay. So parang ikaw muna yung parang behind the scene team. But unfortunately, syempre ako, at the back of my mind, kinikilig ako. Pero ang tagal nila ako bago nila ako i-follow up, na-contact. Yung pala, is meron din sila sa akin sinabi. You mean like yung... Bad thing to me. Kaya hindi nag-push through, okay? So, sabi ko, okay. Kasi lately ko na lang nalaman yung nasa Team Heart na ako, di ba? So, I'm saying this dahil ito po yung totoo talaga. Okay. Okay. At saka, na media... Ito yung scoop. Yes, na media... This is the tea or the chocolate. Exactly, na media naman na to. Anyways, syempre kailangan ko sabihin niya yung part yung kasi ng kung paano ko siya nakilala. Yung story mo. Kaya, yung story talagang sa Down ni Heart, isa ako na nandun sa kanya. Okay. Ikaw yung nakita niya na support system niya while being here. Yung healing process niya, kasama ako doon. Yun. Then, hindi natuloy. March 2023, nandito yung sister niya. Doon ako una talagang official na nag-work. Actually, hindi kay Ses Heart kay Ses Camille, sa kapatid niya. Okay. Inalagaan ko si Bella. Bella is a beautiful... I think I remember this part. Like, I mean, I'm also following Heart through her YouTube videos. This was like around like Milan Fashion Week. Exactly, Milan Fashion Week, oo. Then, Milan, tapos Paris, talagang hindi talaga masasamahan ni Heart. Yung sister niya. So, ikaw yung nirefer ako ng all glam team. And thankfully naman is nakapunta sa hotel. And then kitang-kita ko si Heart na ginaglam siya ng team. Pero hindi ko siya masyadong kinikilig ako, hindi ko siya pinapansin. Kasi nga ang focus ko is yung kay Bella dun sa kapatid niya. Kasi work mode ka na. Exactly, kumbaga parang ako professional ako, syempre kung saan akong nilagay na work, doon lang ako, pero shit, so ko yakapin si Heart, sabi ko. Pero inano niya ako, yung peripheral view ni Ses, tinignan niya ako, alam ko, nakita ko yun. Then, 5 days akong nag-alaga kay Bella, kasama ko si Camille, si Ses Camille. Then, Camille is really love me talaga. Nagusto na ako ni Camille. Kasi open naman ako. I don't know. Everyone naman, lahat naman tayo nagugusto ng tao. Kung open tayo sa wala tayong tinatago o wala tayong... Yung pagka-authentic mo, nakita niya. Yes, nasabi niya, I love Jade. Actually, si Camille, isa ako sa in-endorse. I like Jade, kunin si Jade. Nasa process ako na para kunin. Okay. Oo, pero alam ko na yung iiwan si Heart ng all glam team. Alam ko na, but sino ako parang magsabi kay Ses, di ba? Baka sabihin lang ni Ses na hindi pa kami ganun ka-close Hindi pa kami gagawin si Ses, pero alam ko ang dami nang sinasabing bad things about Heart. But ako yung tao na hindi kami close ng taong to. Ni Heart, para maniwala ako, I've just
Parang Kasi good listener. Correct. kinikilala mo pa lang siya. Exactly, kasi good listener kasi ako. So, nag-listen ako sa sinasabi nila, ganyan. Pero, hindi ako kagad naniniwala, di ba? Then, after that, April, hinar na nila ako with searches. Yeah, hinar nila ako as mag-assist. Kasi that time, pag April, wala namang work. Puro fittings lang. So, assist kay Searches. Doon ko na-meet first time si Searches, April. So, ako nag-assist kay Searches, kay Heart. Kasama nila ako mag-shopping, fittings, grocery. Ako yung nag-grocery. Kami dalawa ni Searches eh. So, hindi ko na-feel na nag-work ako. Yeah. Parang you feel like you're being part of a family or that time hindi pa eh. That time hindi pa. Pero I feel na walang power trip, as in walang authority. Kasi kung ano yung ginagawa ko, tinutulungan din ako ni Searches, tinutulungan din ako ni Heart. Napaka-authentic talaga nila, napaka-normal. Okay, dun pala nag-start yun ha. And then by May last year, doon na talaga, yun ang as in chaotic full, moment talaga, full na wala na, ganyan-ganyan. And then, ako, alam ko na mawawala na, pero hindi ko sinabi. Kasi sino ba naman ako? Kasi nga talagang si Heart talaga siya yung tipong tao na ako, isa pa, siya talagang tuturing yung kaibigan na pamilya. Ganun siya. Anyone, mabilis talagang kapalagayan ng loob si Heart. Okay, June, nawala. Tapos, middle ng June, nagsishare pa rin ako kay Heart ng mga IG story niya, ng mga feeds niya. One time, sabi sa akin, akala ni Ses na galit ako sa kanya. Sabi ko, why? Kasi nga dun sa nangyari. Okay, and then June pala, June, third week ng June, first fashion week ko, ako tsaka si Ate Malen, yung isa pang PA ni Ses, dalawa kami. Doon kami nag-start na fashion week na kaming 4 lang. Yung Searches, grabe. Kinaya namin yung first fashion week, pero menswear lang yung kaya okay lang. Medyo konti lang yung shows. Okay. So, hindi pa ako officially part ng Team Heart. Pero, Pero, nung June, as far as I remember, pagka-uwi, parang may sinabi sa akin si Searches na it's time. Parang hindi ko alam ano yung it's time. Pero ako kasi, ayoko ma-overwhelm. Kasi parang ayoko rin ipakita sa kanila na I'm taking advantage of everything. ayaw mo rin pangunahan yung sarili mo. Exactly. O parang Jade, wag ka ma-overwhelm, wag ka masyadong maano. Kumbaga parang it takes time, darating yon, sabi ko. So, wait ka lang. Pero, as in, nag-enjoy ako. Sabi ko, kahit walang sahod, kahit sino naman. Searches yan, Heart Evangelista yan, di ba? Kahit sino naman makatrabaho mo sila, fulfilling. Di ba? Kahit walang bayad, pero ayaw nila ng ganon. Talagang well compensated ako. Actually, overcompensated pa nga. Sorry, overcompensated. Kasi yung happiness na naidudulot sa akin, iba. And then July, last year, doon ako naging official part of, grabe, as in, nakaka-touch. Kasi last show namin yon, kami pa lang rin yung last show yon. Tapos, every end of the show, lagi kami nagpa-fine dining, pero nagluluto din kami yung Searches. Mostly pag nasa labas kumakain kami. Yung last show na yon, as in, doon ako doon ako parang you feel like I feel shit. Pero hindi pa rin siya sa mind ko, nag-sink in. Kumbaga para Jade, ka pa rin, ganun lang, do your work. Kumbaga parang hindi ko pa ma-feel na pero hindi ka pa official. Oo, sa akin, pero in-announce na. Actually, yung caption ko nga yun, si Searches pag gumawa yun. Really? Pinakorek ko kay Searches. Para walang grammar Nazi. Exactly, yan. Then, September, na-meet ko ang new glam team kasi inayos nila ang glam team sa Pilipinas kasi kailangan talaga ni Sis glam team. So, na-meet ko ang Team Pinas. Grabe, super authentic din sila. Magkakaisa kaming ng mindset na kaya magkakasundo-sundo kami. And then the rest is history na. Yes. Yun, super overwhelming. Nakakataba ng puso kasi yun yung happiness na gusto kong maranasan na hindi dahil I'm earning as double as my earn ngayon sa work ko, but yung happiness talaga ng mga tao na tunay kasi may pinagdaanan din ako, pero like everybody else. Yes, may pinagdaanan din ako. Isa si Heart na nag-heal, oo. Kumbaga, you heal each other. Exactly. Actually wala akong kinukwento kay Ses Heart kasi parang hindi naman niya kailangan malaman, pero yung pinagdaanan niya, para napagdaanan ko din. But
I keep silent. Hindi ako nagsalita. Tumahimik na lang ako. Parang finokus ko yung sarili ko sa work. Sa work, ginasgas ko yung sarili ko sa work. Kasi we're in abroad eh. Wala mang ibang gagawin dito kundi mag-work. Yun yung mindset ko. Work, work, work. Exactly. Parang, di ba, parang katulad din ng kakilala natin ngayon na parang binibisi na lang ang self sa work, Ganun, sa para yung stressor, hindi na mag-ano sa personal life. Huwag na mag-dwell sa personal life. Parang, okay, this is it. This is, it is what it is. So parang, ano pang gagawin mo kundi talagang i-focus mo na lang yung energy mo sa something na ma-divert ang attention mo sa problema mo. Kaya super grateful ako na, I mean, in time, way back pa nga 2020, ginagaya ko si Heart na may bitbit siyang halaman. Usong-uso yung pagtinda ng plantita. Okay. Minamatch ko, kinocollage ko yung picture namin. Para pang marketing, di ba? Sabi, si Heart nga nagbubuhat ng halaman. Ako din, nagbubuhat din ako ng mga fiddle fig, mga halaman. So wait, nakita niya ba to before? I mean, before or after you met her na parang na fans ka, yes, fan ka na. or tinatag mo si siya? Sabi niya, OMG, ikaw pala yung sa Louis Vuitton. Ikaw pala yung nakita ako, ganyan-ganyan. Okay. Nag-flashback lahat-lahat sa kanya kasi matandain si Heart. As in, kung napanood yung Heartward Paris ngayon, yung nanunog ng bahay nila, yung treehouse nila, tandaan ni Cecil, matandain siya. Oo. As may good memory, may good memory talaga siya. Kaya kapag gumawa ka ng mali kay Heart, alam niya. Diba? Pag gumawa ka ng mabuti kay Heart, alam din niya. I mean, pero hindi siya yung, sinabi nga niya dun sa show na as long as hardworking ka, kahit mali or lahat sa kanya may second chance. Yun, grabe talaga siya magmahal. Kasi very trustful siya. Exactly. And at the same time, she's giving you an opportunity na kung magkamali ka, baka nagkamali ka lang for the purpose na, honest mistake. Correct. Kaya lahat may chance lahat. Hindi yung parang purposely to make her upset or otherwise. So sabi ko nga, ang buhay ko sa Paris dito is may hirap pero mas maraming saya. Tapos ito yung biggest gift talaga na nangyari sa buhay ko na maging part ng Team Heart talaga. I mean, in my dreams, hindi ko siya talaga pinangarap. Hindi talaga, kasi sino ba naman ako, di ba? Ano lang naman ako, simpleng tao lang naman tayo, okay? Di ba? Hindi, mahilig lang ako sa fashion, nagsusot lang ako ng magandang damit, pero hindi ako yung taong parang, alam mo yung mayabang, ganon-ganon. Hindi rin ako suplado, mukha lang, pero pag nakausap naman niyo ako, okay din ako. So, yun yung pinaka-biggest talaga na nangyari sa buhay ko. Talagang 360 umikot. Yung naging part ako ng Team Heart. And then, talagang super saya ko na naging part ako. And then, also, syempre, living na normal days pag walang fashion week. So, may mga friends din naman ako dito na as in sila din yung nagiging kasiyahan ko. Na kasi medyo, sorry for the word, anxiety. Alam ko hindi bagay sa akin mag-word ng anxiety. Pero minsan pag... but we have to... totoo siya, namimiss ko ang glam team kasi 2 weeks kami magkakasama, yung lagi kong ginagawa na ako yung nagluluto ng food for them, but not now ngayon. Kasi nga, nung nawala nawala yung head chef ko, which is si Sir Cheese. Ako yung assistant chef niya. Ako na nagluluto mag-isa, pero since may show, gusto ni Heart na kompleto ang show, minsan sa labas lang kami kumakain. Kasi, as for everybody, parang tayo from the outside, nakikita natin parang puro glamour, puro, sophistication, pero behind the scene, talagang lagari. Yes, lagari kami, nagkakaroon kami ng misunderstanding. Organize sa time mo kasi maraming shows, maraming kailangan gawin, hindi ka dapat malate, correct. Diba? Nagkakaroon kami ng misunderstanding sa team, but at the end of the day, talagang okay kami. Kasi syempre, it's normal lang eh. Yeah. Diba? Kasi syempre, if you are in that energy na everybody's busy, na may ganito, gano'n, na kailangan yung gawin, kailangan yung tapusin. So, syempre, yung mga nyo, saan ba yung focus nyo? Correct, dahil na ma-add ko lang din So, thankful din ako dun sa mga boss ko. Kasi yung mga boss ko, syempre,
pinapayagan nila ako mawala ng 1 or 2 weeks sa fashion week. Ay, na-explain ko din. Sabi ko, I'm working with one of the celebrity. Assisting. That's nice. Sabi ko, I'm assisting one of the celebrity in our country, which is Art Evangelista. Pinapakita ko pa siya, wow, ganda sila kay Ses, ganyan. So, it's okay lang. Pero minsan, pagpatapos ng Fashion Week, Jade, we need you, gano'n na. Siyempre, back to reality yes, na ulit. but I make it to the point na talagang kahit hindi touring, iba ang touring sa, mostly ang touring, di ba sabi nga nila, pag may amo ka is parang tuturing ka nila talagang ano ka. Sorry sa term ko ha, ang term ko kasi parang layman's term ko is parang alipin, pero it's just a word lang sa akin na parang tuturing ka alipin. Hindi, yung mga boss ko, yung mga amo ko, iba ang trato nila sa akin. Talagang hindi ko na-feel. Parang family din ang tingin nila sa akin. Nangangamusta sila. How's Fashion Week? How's your life? Which is, yun naman yung pinaka-ano nila sa culture. Lagi ka tinatanong dito, di ba sa French kasaba, gano'n. Siyempre ako English eh. Nag-English sila, how are you, Jade? How's Fashion Week? How's your life? Ganon. Pero pag ako talagang nagtrabaho, talaga as in trabaho. As in talagang todo talaga ako. Kasi, yun yung buhay ko dito eh. Kaya, sinasabi nga nila, what if pwede ka naman mag-work sa mga Chanel as ano? Yeah, like sales representative. Yes, so, but dahil to be honest, I mean, at this point in time, parang hindi siya pumapasok sa isip ko. Why? Kasi it's a full-time. Paano na yung iba kong extracurricular? Kaya, tsaka may happiness nga ako sa paglilinis. So, yun. So, iba yung nabibigay sa'yo ng, yes, kumbaga, in a way, may control ka din sa time mo. And as you said, you are very lucky and fortunate to find yung mga amo Boso, na very understanding. Very understanding, very, kumbaga, naiintindihan nila yung yung time frame ng trabaho mo for Fashion Week. But syempre sa 8, actually, ang dami kong amo. Siguro ang amo ko is 10. And 8 of them is declare. Pwede naman natin i-discuss yun na. Okay. Siyempre, yung 8 doon is declare, but 5 yung natira, yung 3 hindi kinaya. Kasi hindi nila kaya na walang plancha. So, syempre, naiintindihan ko din naman yung kasi nga 2 weeks ako mawawala eh. Pero yung 5 naiintindihan naman ako. And thank God, okay naman. So far, so good naman. Talagang sabi ko nga, ang motto in life ko talaga, whatever it takes, laban lang talaga. Kasi wala naman tayo yung pressure, yung lungkot, pag nasa abroad ka, dumarating yun. Diba? Minsan nga parang may nagtanong sa akin, sabi niya kung wala ba daw ang problema sa buhay. Kasi ang mga post ko sa Facebook, puro positive. Sabi ko, naman, i-post ko yung mga malulungkot kong side, diba? Kasi ako, pag tumatama ang lungkot sa akin, kumakamot, or pumipitik ang lungkot sa akin, I find ways kung ano yung mga pagpasaya sa akin. That's great. Unang-una nagpapasaya sa akin is yung treat yourself. Mag-shopping. Diba? But, not at all magsha-shopping ka. Pangalawa, within your means. Exactly. Pangalawa, Eiffel Tower. Pag makita ko ang Eiffel Tower, Eiffel Tower for me is strong, parang representation of your dream. Exactly, dream na. Hello, nakikita kita ngayon, nakamit na. Exactly, nandiyan ka nakatayo, nananatili, ganun. Parang ganun ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Tapos, syempre, pag makipagkita sa ibang friends ko, kasi alam ko naman busy din sila, pero I make up to the point na nakikita ko sila separately or in their own time. Exactly. Kasi nga napaka-busy natin pag abroad, di ba? Then, syempre, gumimik, di ba? Mag-sauna, di ba yun? I love that. Kasi kasi nakakaano ng... And I think also because like dito nga sa France, part din yan ng culture nila na talagang work-life balance is very, very important. Exactly. Totoo yan. So parang na-emulate din sa atin yun in a way while living here in Paris. Kasi nakikita natin na parang, hello, bakit sila, di ba? Sila nga araw-araw every after ng work, nakikita namin isa ko sila hindi pwedeng walang beer, di ba? Or wine. Walang socialization. Hindi pwedeng, they take their time to eat their lunch, to be either by themselves or to be with their colleagues and friends. Pero talagang may level of like
balance na talagang, wait, if we work more, we need to also give ourselves some time to relax, to enjoy, or to pamper yourself, like what you're Correct. doing. Hindi naman necessarily na mag-shopping ka. I mean, if you have other Yes, needs to do, exactly, diba? tama, oo. Kung gusto mo naman na, like, for me, ako, pag-iikot lang ako ng stationery store, happy na ako. Pag pumunta ako ng Hema, I'm very happy. Or sa Totoo. library. Yung Totoo. talagang, it doesn't have to be expensive. It doesn't have to be na you have to spend some money. Yung talagang, ask yourself, ano ba yung magpapahappy sa akin ngayong araw? If you want some boba tea or hot chocolate while sitting watching people, happiness mo na rin yun. So like, find some time, di ba? And deserve mo. I Correct. think like, yan ang ano natin ng mga Pilipino na, kung especially sa abroad, parang may guilt feeling pa rin na parang, hala, bakit ko to ini-enjoy? Samantalang yung pamilya ko, hindi nila ito na-i-enjoy. Yung parang ganon, parang merong ganon mindset merong ganong mentality. So parang, in the end of the day, saan din napupunta yung yung time mo sa sarili mo, kasi kailangan mo ring bigyan ng time yung Correct. yung importance it's actually feeding your soul in a way, like it's really really important. And I want to go back sa pagmamanifest. I truly believe na kung ano man yung energy na binibigay mo palabas, yun din yung magnetize mo para sa sarili mo sa Correct. loob. So I think like having you meeting Heart in person in a very random place on a very random day, it was meant to be. Yes. Kasi you attract each other. As you said, nga nung nagkakilala na kayo, marami kayong similarities, although yung Yes, oo. birthday nyo different, Oo. pero personality-wise, marami kayong similarities. So I think like that's because you attract the same energy as each other. And that's why like it was meant to be na maging part ka rin ng team, and that's why like nakita din yan ni Sir Cheese to have you as part of her team. Yes. Okay, so at this point of your life, ano na yung bakit mo? To be honest, in general, yung why ko sa buhay ngayon is bakit ibinibigay sa akin yung same situation. I mean, same situation na para ako lumaban. Kasi my life is not perfect naman Laging merong laging may ups and downs. It's a wave. Oo. It's a wave. Tapos kung babalikan ko yung Facebook feeds ko, noon pa pala ako lumalaban sa buhay. Natatawa nga ako Laban lang, di ba? Noon pa pala ako lumalaban. Parang Minsan, sabi mo nga katipunero ka. Bibiro ka nila ako. May memes ka na, dati ka bang katipunero kasi laban ka ng laban. Parang siguro, kaya ako pinili din yung laban lang is para maging siya sa akin, call na Jade. Laban lang sa buhay para maging positibo ako sa buhay. You have a good energy, you can share it to everyone. Kasi what if kung hindi na ako lumalaban at not perfect or wala na akong pagsubok sa buhay, 'di ba? Parang ang boring din naman. Kaya hindi ko nire-reach yung maginhawa ako ngayon. Pero yun lang yung bakit sa akin siguro. Pero nasagot ko na rin siya. Yung bakit na yun, it's para to grow, Yeah. to learn more, 'di ba? And then to be humble. 'Di ba? Yun yung inaano ko, hindi mo kailangan maging mataas. Yeah. Just stay humble but aim for something better and something greater for yourself, for your life. Sabi nga sa akin ng closest friend ko na Jade, hindi mo kailangan yung maging ikaw yung pinakamagaling na tao, pinakamahusay na tao. Because at the end of the day, attitude pa rin ang mangingibabaw at magiging parang kumbaga parang naisip ko yun kasi hindi rin naman ako magaling, hindi rin naman ako ganong kaganda. I mean, in general, hindi rin You naman are ako pretty ganun, as you are. hindi naman ako ganong kahusay. Pero yung taong ipapakita ko sa inyo, ako to, eto yon. Authentic. Maasahan ako. Anytime na kailangan mo ko, magsabi ka lang sa akin, 'di ba? Yun lang. Okay, yes, very good. So, ano na yung, let's say, 3 best advice mo sa mga Pilipino na, who are also, let's say,
ano ba tong buhay ko ngayon? Bakit parang walang pagbabago? What can you best advice for them, whether they are outside of the Philippines or in the Philippines, or in any, syempre as you have said, syempre parang ano din yan, wave, or ang buhay kung minsan sa taas, sa baba. So top 3 advice mo for anyone na to give them an inspiration na kaya nila, just like what you did. So, I don't know if ako yung right person para mag-advise. Pero based on my experience din, siguro unang-una, maintain lang tayo sa gitna. I mean, advice ko lang, maintain tayo sa gitna. Kasi, ako, natulog ako sa banig. Kumbaga, parang ngayon, nakakatulog na ako sa kama. Pero kung more than ba ako tutulog sa kama, okay. More than sa magandang kama pa, edi okay. Pero ayoko na bumalik sa banig. Kumbaga, sa buhay natin, hindi ko na kailangan maging masyadong mataas. Kasi para pag lumagabak ka, alam mo kung paano bababa. Diba? Kumbaga parang it's a matter of adjustment lang din. Kasi hindi naman tayo lahat nasa tuktok eh. Kung may mindset tayo na maganda, na dito lang tayo lagi, lagi nasa gitna lang tayo. Para pag umangat ka, okay. Kung bababa ka, kasi aminin na natin, hindi lahat is bed of roses, I mean, diba? Minsan nasa bed of nails tayo, diba? Okay. Of thorns. So kailangan marunong tayong tamang mindset, mentality. Yun muna yung ayusin natin para it flows eh. It flows yun. Una, tamang mindset, okay? Pangalawa, choose your right people. Yeah, surround yourself. Surround yourself with right people. I mean, right people na kasi everyone can be smart, di ba? Pero yung right people na yung magtuturo sa'yo ng tama. At tutulong sa'yo in a genuine situation. Hindi financial. Alam mo, importante, not yung only parang financial. Walang kapalit na tulong. Exactly. Yun. Find your people, the right people, okay? Pangatlo, yung lagi kong sinasabi, is laban sa buhay. Kasi, I mean, kung meron kang, yun nga sinabi ko kanina sa una, kung meron kang tamang mindset, laban lang tayo sa buhay. Kasi yun diba, kahit anong hirap ng buhay, kung meron kang magandang mindset, lalaban na lang. Yun lang kasi inaano ko Parang iisipin ko na ano ba, tama ba to? Minsan winiweigh ko yung positive, negative. So, more on positive yung iisipin ko. I'm not saying hindi ko in-embrace yung negative. Siyempre, may natututo din tayo sa negative. Pero kung puro tayo negative, di ba? Alam mo, lahat may solusyon. Kailangan solusyon. And then, isi-share ko na rin dun sa third is The Art of Deadma pala. The Art of Deadma. Actually, nakuha ko yan kay Searches na isi-share ko sa inyo. Okay, no joke. The Art of Deadma, any na maririnig mo sa ibang tao, any na kasiraan, or any negative na papasok sa'yo, or basta any yan, Art of Deadma. Okay, just focus. Dahil walang magandang mangyayari din sa'yo yun. Yun yung one thing na learn kay Searches. So, The Art of Deadma. Una, proper mindset. Pangalawa, choose your right people. Pangatlo, The Art of Deadma. Laban lang. Yes, kasi at the end of the day, hindi sila yung nagpapakain sa'yo. Ikaw pa rin yung lumalaban para sa buhay mo, para sa'yo. And, kailangan mo talagang deadmahin silang lahat kasi kung wala silang contribution na maganda sa buhay mo, baliwala sila. Only consider those who really knows you and really knows who you are and who have also helped you during your toughest times. And in that note, thank you very much, Jade. Thank you so much, Chef Dina. Nag-enjoy ako, ha? Can you share saan ka nila pwedeng i-follow and subscribe or whatever? Okay. Actually, hindi po ako pa-famous. Pero papunta na rin yata doon. Charot lang. Just follow me sa IG account ko kasi more on active ako doon. I am Jade. Of course, kasi idol si Heart, kaya I am Jade. Kasi she says I am Heart So, I am Jade.delavega or just search Jade De La Vega. Lalabas na po ako dun sa IG. And then same sa Facebook ko po, Jade De La Vega. So, yun. Sa mga gustong
tour guide dyan ha. I'm Yeah. here lang ha. Sa mga Yes. makakapanood netong aming podcast. Go lang ng go. Yes, Yeah. exactly. Laban lang. Thank you so much, Thank Dinah. you. Yeah. Salamat din. Thank you. Thank you for Wow. that time. As in from broad daylight to nighttime yung aming podcast Yes, interview. And for now, we will enjoy our hot drinks. See ya! Bye!